kanatong tanan. Karong kahaponon mga igsoon, magpadayon ta sa pagtuon sa people in the New Testament. 127. Magpadayon pa ni sa pagdaghan ni nga lesson mga igsoon sa people in the New Testament kay naa pa ta sa letter J. So ipadayon na to si Joseph, the silent guardian of the Savior. Part number 2 o katapusan. The silent guardian of the Savior. Nganong nahimo ni siyang silent guardian? Kay wala gyud siya mga istorya nga na-record sa Bible. Puros ra action. Pero makita gihapon ang iyang sincerity, ang iyang loyalty mga kaigsuonan. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the opportunity once again na cut on me sa pagtuon sa kinabuhi ni Joseph. And I pray, dear God, that you will help us to learn some principles nga giunsa nimo siya paggamit, and hoping that you could use us also, dear God, something nga extraordinary nga pagpangalagad. And I pray na ikaw may mo giya, ikaw mo mo tudlo, ikaw mo mo palig-on namo sa pagpangalagad, Lord, so that we could give glory and honor to your name. And please use me once again, dear God, to teach your people according to your will. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Puna na itong tulo ka puntos ang pagtuon na ito sa kinabuhi ni Joseph, mga igsoon. Arita sa ikaupat, his trade and teachings. Unsa may iyang panginabuhi, unsa may kanang craft ani ni kanang Joseph. Joseph was a carpenter, a humble but respectable trade that Jesus would later learn. Muna si Jesus gi-consider sad siya nga Jesus the carpenter. So si Jesus makita nato mga igsoon nga kuan magyud siya, perfect man siya. So, naa may silent years nga kanang sa mga katuigan nga wala ay record sa Bible. Di gyud pwede nga makonsider nato nga nawa siya sa iyang pamilya. No, nawala siya. Matud pa nila to ako no sa India, ang uban ingon to as China kay nagkat-on ko no og magic. Nagkat-on og kuan ba mo na pagtungan niya kamao na siya mo magic. So di na tinuod ha. Si Kristo perfect ang iyahang kinabuhi. Wa gyud siya nakasala, wala siya nasayop. So usa ka dakong sayop nga biyaan nimo imong pamilya. So naari gyud to siya didto mga igsoon. Mao na nga si Jesus Christ nakakat-on pud siya unsay panginabuhi ni Joseph. Tabang-tabang gito siya, di man pwede nga di siya mutabang. O mo na nakuan siya, nataytulan siya Jesus the carpenter. So Matthew chapter 13:55. Matthew 13:55. Ingon sa Bible, is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren, James and Joseph and Simon and Judas? So anak siya og karpintero. Pero kaning pagka-carpenter mga kaigsunan, kaning mga panday, di ba na bati ang ilahang panginabuhi. No? Humble, pero respectable. Kana bitaw magpapanday ka, di ba ka sika-sika ang mga panday, kay basig papilit na nagbabulgam na imong bungbong diha. No, tagbaw juga. Basig muyaka niya na inig pila ra ka buwan, wa na muyaka na imong bahay. Di ba? Kuan sa daw kanang nindot na nga kanang craft ba. So, nailhan si Jesus Christ pagkita, di ba anak man ni siya as karpintero? So it means tuwa ra gito siya dito.
Nakita ni siya, mura siya gahelper ba? Gatabang-tabang siya sa iyang papa. This connection hints at Joseph's role in shaping Jesus' earthly upbringing. So modeling diligence, humility, and integrity. So sa usa ka panday mga kaigsuonan, makita na nimo ang pagkakugihan, ang pagkamapaubsanon, ug ang kaning dunay integridad kay si Joseph nailhan man nato na godly, God-fearing. O mangilad di ay ka sa imuhang customer di ay. Mag-substandard di ay ka og mga materialis. Di ba? So ilado siya nga kuan siya maayo nga panday ba. Pulido siya mo trabaho og tinud-anay nga mga dealings ingon ana. So diha na shape si Jesus Christ. So, mao na ang panginabuhi ni Joseph mga igsoon. Simple, yano nga tao, pero hunahunahon nato sa iyang pagkayano gigamit sa Ginoo. Karon ang mga Kristohanon, bisag unsa na lang ibutang title sa ilahang ngalan ba? Kay para kintahay magamit sa Ginoo, di wa ginag-consider sa Ginoo mga igsoon. Nindot gyud mahimo tag ingon ani kanang makagraduate na ba daghang mga title. Ang mga pastor po doon aning kamot daghang title sa ilang kuan kay para mas kuan kuno epektibo dili nagigamit ka naggikinahanglan sa Ginoo eh. Sa akong nasabtan mga igsoon kanang naagi ang Ginoo gyud nagpili sa mga kuan ba kanang ngalan title sa usa ka man of God ba nga gamiton sa Ginoo. Ang pinakanindot yun is pastor. Pastor. Unya, automatic ka, bishop sad ka. Pero naunsa naman ni karon nga, pagka-pastor ni mo, kinahanglan mabishop sad ka. Sunod-sunod, bantaan ng Katoliko hinoon. Di ba, if a man nag-desire siya sa office of the bishop, he decided a good work. Kinsa man na diha pasabot sa Ginoo? The man of God. Pastor na. Pero murag mas elite gyud to pag bishop ka. Nya usay sunod sa bishop. Kardinal. Na sunod-sunod na ta ani. Maghimo lang taglain bishop unya horse, niya, na rope. Maura na oy. Elder, pastor, bishop. Oh. Gitawag Ginoo na gyud nagpili nimo, gitawag ka sa Ginoo. Uya, additionalan ka og power sa tao. Mauna na magka pride na ba ang pride? Diha mapuno ang mapuno ra gyud sa tawo nimo i-recognize ka, pakpakan ka is pride ra gyud na puno ana. God's calling is the highest calling nga mahatag diya sa tawo. And that is to pastor a church. No, gipakamatyan na si Ginoo, gipalit si Ginoo, gipabantayan niya sa iyang tawo. Ingon ana ra gyud mo pinakataas, wa nay lain. So bisag unsa pa ibutang nimo i-add on anang ngalana, magpabili ra gud gihapon na pastor ra gud gihapon ka. No? You need to embrace that name because that is that kuan siya came from the Lord. So kita mga yano nga Kristohanon, bisag unsa pa ngalan isumpay nimo diha, di gyud na makapuno sa pagkuan sa Ginoo nimo nga murag mas moangat ka sa mata sa Ginoo, wala nay labot mga igsoon ay. Diya o karpintero, panday, nagigamit sa Ginoo, gipili sa Ginoo mga igsoon. So sa may mo matter gyud, your closeness to the Lord, your personal walk with God. Wala dili pwede mga igsoon ka sa simbahan ay mo taning leader kay engineer ni. Dili gyud na considerable. Pilion tani kay doktor ni. What gyud nilabot mga igsoon. Kung istriktohon gyud nato ang Ginoo may mupili. Ilain na niya sa kasing-kasing sa iyang gipili. Kaya Ginoo man gyud may mohatag ani tanan.
Mo na kung kita natagaan ta og opportunity nga kanang tagaan tag special nga kanang responsibility, you need to embrace that and you need to honor God. You need to use that for the glory of God. Serve. Serve God. No? Ayog serve sa tao mga igsoon. Ang imong alagaran, Ginoo. Okay? So mo na panginabuhi ni Joseph, yano ra kaayo mga igsoon, pero dili basta-basta ang iya performance sa dihang gipili na siya sa Ginoo. Number 5, his role in Jesus' early life. Kaning pagkahimo niyang stepfather nga siya may frontline gyud, first line to protect, no, to raise the Lord Jesus Christ nga nagpakatao mga kaigsuonan. Grabe ang iyahang part sa kinabuhi ni Christ. So Joseph faithfully led his family through each phase of Jesus' childhood. Sugod pa lang sa pagpanganak, grabe sakripisyo ni Joseph. Sugdan na to. At the manger in Bethlehem. Kibaw man ta sa story ani. Panahon to sa taxation. Arita sa Luke chapter 2, 1 to 7. Luke chapter 2, 1 to 7. The Bible says, and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Verse 2, and this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, every one into his own city. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his spouse wife, being great with child. Unsa pasabot na ng great with child? Kaanak ko na. So, wala excuse. Kinahanglan mo adto gyud sila for that reason. So, in verse number 6, so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. So, nindot kaayo ba atong i-consider bitaw nga ang Ginoo dili gyud siya kuno? Dili siya mo tan-aw bitaw og status sa tao para iyang gamiton. Imagine na nimo mga igsoon, bisan pa tinuod maingon ta nga wala magod sila sa ilang balay. Pero kanang talianak ka ba? Magdaladala na kayo karong panahon na ba? Magdaladala na ka kami bitaw. Nagdaladala na mi oy og kanang bag ba nga anytime nga mahitabo na ready na. Unaliman ka ato nga pag-adto last na mo, pagpa-check up na mo, last pa-check up before si Eunice nanganak. Kanang wa na mi kauli. Gikan sa check up, pagkahibaw sa doktor nga mauna, ningon ang doktor, oy, karon na. Unaliman ka na, kuan ta mi, nagkalanrakas unta ang among no inya wa man tay kuan, wa tay baga na, wala to nada ang gamit. Pero gidadaan naman ang mudaan, aw kuan kay relax kayo, diretso na. Ingon ana. So I believe mga igsoon nga ingon ani ra gyud na ilang kinabuhi. So kung tan-aw na tuon say gihapin, swaddling clothes. Unsa may pasabot anang swaddling clothes? Kanang sinumpay-sumpay ba? Kanang piece of cloth unya gi sumpay-sumpay. Nakita mo na mga kanang habol bitaw nga gipangbaligya nga lain color. Ingon ana nya. Mga tinabas bitaw nya gisumpay-sumpay para adto mahimo siyang habol. Oh. Ing ana ba swaddling clothes mo'y gihapin. Unya di naman ta ka question ani kay wa na may masudlan dito nga matulgan tungod sa kadaghang tao nga namalik para sa kanang taxation. So,
Okay, di na to kuan bitaw kana bitaw nganong sa manger man kay wa gyud sila kwarta. Di sa dingon ana ka grabe oy. Ang Bible nagsulti man kay wa nay lugar nga matulgan nila. O siyempre, sa kahinay nilang biyahe mga igsoon, wa naunhan sila oy. Di man sila pwede magpaspas. So kung imagine nimo ang sakripisyo ni Joseph, si Mary gasakay, alangan man si Mary mo'y maglakaw. Si Mary mo'y gasakay sa kanang donkey. No? Nagsakay siya. So si Joseph, di sad pwede nga musakay siya apil. Naglakaw siya. So mao gina itsura. Hantod nga naabot sila dito. So pirting uwahian nila. Awa na, puno na. Mao na nga, ang bakante na lang, kay di man to Disyembre, ang bakante na lang, ang pasungan. So walay mga hayop, tuan ito, nasa field. Kay wa may snow. Kumiyaw ka Bethlehem mga igsoon sa December, mag-snow man na. So walay snow. So dili gyud to December gyud. Mo na kana ilang kaay na tao na ang manunubos sa kalibutan unya December 25. Dili na siya December 25 na tao eh. Kay perting tugnawa ana mga igsoon. Nya kumayon ta nga taxation na magyud ni sa mga summer ba. Ingon ana kay sa ato diri March matingali kanang March April ingon ana. Unya whole world gud ni. Whole world. So there is something in common when we talk about taxation sa tibuok kalibutan. So dili pwede nga dili oy sa Bethlehem December sila. Dili December lagi. Mamugos madyog ka. Di ba? So kana pa lang klaro kayo mga igsoon nga ang religion wala gyud nay klaro. Wa gyud dili biblical ba? Pili-pili lang unsay gusto mo ni ganahan nato. Ang gi-consider nila nga mas nindot gyud ang end of the year. O nya it so happen nga kanang gipahinungdan di ana ang sun god di ay. Na di man na nato malilong kay tinuod man na may record ana. No? Gipasidunggan sa date ang sun god. Dili ang Son of God. Alright? So, mo na di gyud ta mo celebrate ang Christmas gyud. Kay di man na adlaw na tawhan ni Kristo. Kay bisan kamo di man mo ganahan i-greet mo mga igsoon bisan pag kantahan nato diri nya natay ginagmay nga ihatag. Di mi gyud ka ganahan kantahan ka diri oy nga dili imong birthday ba. So kaning panahon na mga igsoon, panahon gyud ni nga walay snow. Kay bakante ang manger. So dito nakalugar og katulog. Luya. Tanawa. Unsa ka humble ang atong Ginoo mga igsoon. Gipili niya si Mary. Unya si Joseph may usa nga iyahang gihimo nga kanabitong mo protect. Unya ang iyang anak naa sa tiyan ni Mary. Gitugutan niya nga tuwa sa manger mga anak. Kanindutag kasing-kasing sa Ginoo. Kay ako nibili madyo ko, anything happen under the sun, it is God who orchestrated everything. So gialaw gyud niya nga didto mataw. Dito siya sulagma mga igsoon. It is written, it is prepared by God. Kato nga manger. Adto gyud to dito gyud. Di gyud pwede nga kay kung tuwa siya sa kanang balay or murag lahi ang story no. Nindot gyud dito sa manger. O tanawa di nabuhatan dahil nila og Belen. O niyag apartment to. Bati kayo. Okay? So sa manger, makita na to ang sacrifice ni Joseph. So dako siyang part mga igsoon. Dako siyang part kay kung imong una-una
Wa man elaborate diri mga igsoon nga nanawag siya kumadrona. Wala say cellphone sa una nga makatawag ka, "Uy, ako asawa, mga anak na, dok." Di mangita pa siya doktor ani mga igsoon. Wala na. So, dakong tendency nga siya ra tuog si Mary. Siya mo'y nagpaanak ni Mary. Maunay usa sa pwede na itong maunahuna mga kaigsonan. Wa man gisuwat diri sa Bible. So, pwede na itong maunahuna ingon anak kay wa man diretso man. No? The birth of Jesus, 7 ka verses mga igsoon. So, wala gyud kuan diha nga naay nag-help. So, grabe sakripisyo eh. Imagine na nimo imong asawa manganak na. Unya kapoy kay ka ba gikan sa baktas. Ikaw man magpaanak pa ka. No. Wa lagi ni tingog-tingog lagi pero grabing aksyon. Another one, during the presentation at the temple. During sa presentation sa temple, Luke chapter 2, 22 to 23. English Bible, "And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord." 23, "As it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy unto the Lord." Kay bao si Joseph, anak. So, si Christ, baby pa man siya, wala gid siya kanang own will to go. Naa ni Joseph mga igsoon tanan. Og si Joseph maoy ni decider anak, si Joseph maoy ni buhat anak para kang Kristo. So, iya jud na giangkon niya na siya nagiamahan. Tanawa ha? Iyang gi-perform ang kaning duty o responsibility sa usa ka papa. So, ingon na nato makita, humble kaayo ni si Joseph mga igsoon. Ang iyang batasan nindot kayo. Verse number 24, "And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves of 2 young pigeons." So, nanda silang offering. Verse 25, "And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him." So, giguide siya sa Ginoo. Unya, ang iya sa commitment nga, kanabitaw, ang pasalig sa Ginoo niya, dili ka mamatay, hantod na makita nimo ang Misaya. Mao ni si Simeon. Unya, dili makita na to, nga dili bunyag mga igsoon, it is dedication. So, si Christ, wala siya bunyagi sa dihang bata pa. Nadirsipiat sa religion. Kaya ang ilaha, bunyagan man nila samtang infant pa niya, that is the point of entry sa Christianity. Dili na mo point of entry sa Christianity. Oy, ang point of entry sa Christianity is to accept the Lord Jesus Christ in your heart as your personal Lord and Savior. Then you are called a Christian. Pasabot na ng Christian, you belong to Christ na. When you accept the Lord Jesus Christ, dili sa dihang nabunyagan ka. Kay kanang baptism mga igsoon, sa insakto nga pagtudlo, dapat dako na ka, o nakadawat na ka sa kaluwasan, pasabot, Kristohano na ka sa dihang nagpabaptize ka. Nga naman, point of entry po na sa pagpangalagad. Kay maad naman ka sa church nga mao'y gisugo sa Ginoo to go and preach the gospel to every creature. So mo na sakto nga tudlo sa Bible. Another sipiat nakita nato mga igsoon diri sa kaning presentation sa temple. Si Simeon nagpaabot, gigamit sa Ginoo, gi-prepare sa Ginoo para maoy mo dedicate kang Jesus Christ. In verse number 26, "And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ." So mo na gikuan siya, gitagaan siya wisdom or vision sa Ginoo bahin ana. Verse 27, "And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child
to do for him after the custom of the law. Atong una-unaon ha, sila si Joseph, nangadto ra sila sa temple. Wala gyud sila kay bawg kinsay tuwa didto. Ug wala man say telepono mga kaigsunan nga tawgon nila, oy Simeon, manganha nami. O manawag sad siya. Wa mo si idea mga kaigsunan. Ang gihatag lang sa Holy Spirit niya nga siya mo imo dedicate kang Jesus Christ. Tanawag kinsay gadaan niya sa temple sa panahon nga nangadto sila si Joseph ug Mary sa temple with the Lord. Kinsa nagdaan ni Simeon? The Holy Ghost. Nga nag-prepare niya. O kinsa may nag-orchestrate sa panghitabo? God. Nawa? 28. Then took he him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. Lord, pwede na ko mamatay. Nindutan sa kinabuhi aning Simeon ay. 30. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people. Verse 32, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. Pasalamat gyud ta mga igsuon sa nahitabuan ni ba. Kay kung wala ni si Christ ninaog aron ihatag ang kaluwasan sa tibuok kalibutan, kitang mga hintil wa gyud tay katungod mga igsoon saging harian sa Dios. Muna pasalamat ta kaning under sa grace period mga igsoon. Apil na ta kay klaro kayo ang pagka-istorya diri of diri lang do gi prophesy na ni daan sa book of Isaiah mga kaigsunan, pero makita nato diri gi balik gyud gistorya gyud ni Simeon mga igsoon sa verse number 32. In verse number 33, and Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Ngano man sa man gisulti ni Simeon? Mura man siya nakahibaw ng daan. Nindot kayo pagkatrabaho sa Holy Spirit ba? Nituman na gyud si Joseph sa according to the custom, according sa naisulat nga pag-abot na sa pangidaron nga ihalad na, i-offer na ngadto sa pag-dedicate ngadto sa temple. Si Simeon gigiyahan sad sa Holy Spirit nga moadto sa temple. Unya wala nay duha-duha pagkakita niya ni Christ, iyang gikuha ang bata. Wala na nangutana ba kinsa man ang wala nay pangutan-an ay oy. Oh, so atong sabton mga igsoon, when you are guided by the Holy Spirit, you will be definite. Mo ni sa imong decision making maka-decide ka definite. Mo na if you are guided by the Holy Spirit. So pero kung wa ka naanan gagigiyahan ka sa Holy Spirit, tagna gyud na imong kinabuhi gyud. Dili ka definite. So unsa kanindot kung giniyahan ka sa balang espiritu? Di ba? Pag kanindota kay ang Ginoo may mo prepare asa kapadong iya kang padtuon iyang i-prepare didto. No. Wa gyud problema gyud basta giniyahan ta sa Holy Spirit. So, sunod. When searching for Jesus at the age 12 in the temple. So, nilakaw man to siya, nikalit lang kawagtang, nanglakaw sila dito sa temple, unya si Christ nawa man. So, gipangita nila, mga kaigsunan, tanawa, si Mary man ang naghatag og istorya ngadto kan Jesus Christ, pero tanawag unsa iyang giingon sa Luke 2:48. In verse number 48. And when they saw him, pangita man nila, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. Kuyog si Joseph nangita. O ikaw ba? Nawala imong anak o pagkasakitas dughan ana oy. Piting goola usa ka higayon nga
si Timothy nawala dito sa SM. Gamay pa siya. Ano bang halos bakang-bakang paglakaw ba? Muna initik bitaw nga nilaktan, ingon na pa ang iyahang gidakon. Ni kalit magkawagtang nagkula nawa si Timothy. Unya duha man ay kuan kanang entrance exit, duha man na tumoy-tumoy ba sa SM. Pero naay mga counters din nga pwede sad siya mulusot. Agi diretso nako ang guard og ingon, guard, akong anak nawa. Gamay pa kayo. Alerto ang mga guard. Nangita niya ako po, pinagkuyawan ako kay uso biya kidnapping. So, ni kuwa na, taod-taod yun mga tunga sa oras, pinangita, mga igsoon. Hantod nga, nakita na ko nga, ang guard o si Timtim na ginukdanay. Ala, ginagalan niya mo rin. Ang guard, sige sa ganana. Okay, kusog ipsot, mo ipsot ba? Hindi siya padakop sa guard. Kay talawan makayon ni og security guard. Hala, dagan niya. Wag siya ni duol sa security guard. Pagkakita niya nako, diretso dagan, kapyot diretso Ako po, nawasan ko. Oh, salamat lang. Guulan ako lagi. Sa kunsa na lang akong utok ba, murag ka ng aburido ka iba. Asa na akong anak niya, dagan na kayo mga dautan nga mga imagination ba. Asa na karon, di ko katuog ani. Wag gid siya naghilak, dagan na gid siya. Pag abot nako, layat siya gakos, hilak diretso. Hilak siya diretso. Ko nga di lalim kaning kuan ka mawad-an kag anak ba. Mawa sa imong pananaw. So mo na gibati nila mga igsoon. Wala pagkakita nakapangasaba si Mary kadali ngano gingon ani man minimo doon. Wala gitubag sa ni Christ. I must be in my Father's business. Oh, dili ka ng father nako nga nag-uulron. Pero my Father up in heaven. So, makita na to mga igsoon ang dedication ni Joseph sa pag-atiman ni Jesus Christ. So, though Scripture never records Joseph speaking directly, his action form a narrative of quiet stewardship. Wa gyud niya pasagdi si Christ sa dihang naapa siya sa linghod nga pangidaron. So makita na to ang silent years nga wala na record sa Bible mga igsoon. He was with his stepfather Joseph. Si Joseph mo'y nag-atiman niya mga kaigsuonan. Kay sa sunod na to nga punto, wala naman siya. Number 6. His disappearance and assumed death. His disappearance and assumed death. So, ayun na mo pangitag bersikulo ani kay wa may bersikulo sa Bible nga nagsulti nga namatay na si Joseph. So ato lang ni explain. Joseph is not mentioned during Jesus' public ministry, leading many to believe he passed away before it began. His absence nagsugod mga igsoon at the event like the wedding in Cana. Wala siya, wag yun na mention. Si Mary ra ang giduol nila. Dapat apapa to. Pero si Mary ilang giduol, wala na yung wine. O dili si Joseph, wala na gyud pangitaa si Joseph, wala na na-mention. And the crucifixion, wala sad siya na-mention. Si Mary ra, o niya si John, walay Joseph. Sa iyang pagka-tarong nga amahan, mga kaigsuonan, iyang i-abandon iyang anak atong mga panahon na. So probably, wala na siya. Sawa pa to nagsugod, namatay na siya. Di ba no? So kani nga panghitabo, nagpalig-on sa duda ba nga namatay gyud siya. Kay dili man nato maunahuna mga igsoon nga nagbuwag tingali silang Mary. That is impossible. Okay, nikalit raman siyang kawagod. One ay record ba? Nyawa pa siya istorya niya, nawa siyang kalit.
So namatay gyud siya. Mao gyud ay pinaka kuan gyud, pinakaduol nga pwede nato ma-imagine. Kay dili ma-imagine nato nga nag-away sila ni Mary, unya pagkahuman nagbuwag sila. Abisa pa nagbuwag sila, gi-crucify iyang anak. Ma-mention unta nga naa si Mary, nya si Joseph naapon na bisag naa sa distansya. Di ba? Unya kaning marriage in Cana mga igsoon, usa man ni ka event nga significant nga kuan nga pangitabo ba? O dapat na gyud si Joseph ani mopakita gyud to. Pero wa naman. Wa gyud na mention, so namatay gyud siya. Mga igsoon. So kung atong sabton ang kinabuhi ni Joseph, sa diyang buhi pa siya, nagpagamit gyud siya sa Ginoo. Kay kaning panahon nga na-record diri mga kaigsuonan, di na magkakapamanday ani taon ganing tuwa ka sa Bethlehem, di na kakapamanday. Nagpagamit ra gyud siya sa Ginoo. Unya silent years, ada kong tendency nga mo to ilang namanday gyud sila. Wala tay makuha na. Wala siya nag-practice og witchcraft. Si Christ kay nagmilagro mo siya pag balik na niya, nagmilagro man siya. No? Kuyog sa iyang mga apostles nga gipili. So wala siya ni adto og India, wala siya ni adto og China, nagkuyog-kuyog sila ni Joseph mga igsoon. Isip usa ka pamilya. Usa ka pamilya nga dili badlongon sa katilingban. Gipili sa Ginoo si Mary ug Joseph because they were godly, unya in the lineage of David. Kaliwatan ni David. Dili man tanang kaliwatan ni David tarong. Pero si Mary ug si Joseph, usa sila mga igsoon nga nagsubay gyud sa kabubuton sa Ginoo. Giklaro gyud na sa Bible, godly people. No, nga nagsalig gyud sa Ginoo mga kaigsoonan. So unsa may atong makatunan sa kinabuhi ni Joseph? Dili kinahanglan ng istorya, kinahanglan aksyon. Sometimes daghan kay tag istorya pero wala tay aksyon. Dapat aksyon man ta. Nagsunod sa sugo sa Ginoo, nagsunod sa giya sa balang espiritu. Di ba? Nya sa panahon nila God, wa pag indwelling of the Holy Ghost. Pero gapaminaw sila sa kabubuton sa Ginoo. Karon mga igsoon, mas sayon nato. Kaya nga naman, mo-prompt man ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing. Di ba? Di ba mo i-prompt mga igsoon nga, simba na o niya taod-taod. I-prompt mo dili. Tugan mo tinuod ba? No, inig Wednesday, i-prompt ba mo dili? Unya, giunsa man ninyong Holy Spirit? Ha? All is well, all is well. Kung sa may gawas ni mo anak, kung magsikag, all is well, all is well. Bisag wa ka mo simba. Managhan na ang kuan, katong tulo raman to. Ini ka Sabado, i-prompt ba mo? Nga, permitting na unya. Birnis pa lang, i-prompt na ka sa Holy Spirit. Andama na imo sulubon para ugma. I-prompt na ka. Nga naman, mga important event of your life na siya with the Lord. So sama ni Joseph, daay mga daghan mga important events sa kinabuhi with the Lord mga igsoon, it is recorded. So ang Ginoo sad, nag-record na siya sa mga important events sa imong kinabuhi with Him. Mao na igabot na dito sa langit mga kaigsunan, you will be judged before God. Unsa may ipakita ang mga events sa imong kinabuhi nga ang Ginoo nagpaabot nimo nga wa ka nitunga. Ang mga kalag nga gisangon sa Ginoo nimo para imong ingnan sa ebanghelyo nga wa gyud nimo giingnan. Ipakita na sa Ginoo kung giunsa nimo ang imong responsibilidad isip usa ka Kristohanon nga gitugyanan sa ebanghelyo nga dapat imong ipanulti mga igsoon. Go and preach the gospel to every creature. Ang gingon sa Ginoo every creature because walay limit
pwede ka manulti ni bisan kinsa. Unya, ang katong kuan gyud sa Ginoo nimo, gialaw nga maila-ila nimo, nga mahimamat nimo sa imong kinabuhi, wag yan imo naingnan. Di ba? Kinsa man ay musulti anak mga kaila nimo? Nga ikaw may naay mensahe. Mo na sa negosyo mga igsoon, di jud ka mo lambo kay daghan kay kag nailhan, pero wa jud kay siyam nga imong maingnan. Naagya po ka sa doubt nga, kunya pastor, di ko kitag siyam. Kadaghan nimong kaila, wa jud kay siyam. No wonder sa discipleship, wa po kay ma-disciple. Mo na reason ganong gi-allow man sa Ginoo nga makailan animo sa imong kinabuhi. Because it's them. It's them. Mo na sira nimo sa pulong sa Ginoo. Mo na imuhang ipaila-ila ni Kristo. Mga igsoon. So dili na nato ka kuan mga bisag wa pa ka kaila. If you have that desire to share the gospel of the Lord, bisag di ka kaila, oy maka-share man ka. Ngano gundi? Pero ipakita na sa Ginoo nimo. How many times you have the chance to share but you did not share the gospel? Ano na mahitabo mga igsoon? God is making a record. So, atong kumustahon ni. Suma sa imuhang mahinumduman. Kumusta naman ang record sa imong kinabuhi with the Lord? Makaingon ba ka nga, ready na ka mo uli? Mabita na si Apostle Paul, niyo siya, I'm ready. Ready na ko kay pagkadaghanan ng record. Makita na to mga igsoon, ang nahisulat na, ang nahisulat lang daan. Wa pay labot tong wa nasulat. So kung nasulat, ingon ani nga klase nga pagpangalagad ang gibuhat ni Apostle Paul. How about katong wa na masulat? Ay kung ina nga wala siya nangalagad nga kanang wala nasulat. So makita na to ang dedication, and that is why Apostle Paul was able to say, I am now ready to depart. Pero ready na siya ha? Ingon na siya nga limpyo na akong kamot sa mga dugo. Dili na ko manubag sa kinabuhi sa mga tao, igabot na ko sa langit. Pero pagtanaw niya sa mga tao, magpabilin lang sa ko diri oy. Kay daghan pa man kaayong sultianan. Limpyo na iyang kamot ha. Sigurado na siya nga dili na siya manubag sa mga kuan, mga kalag sa mga tao. O kumusta man ni atong kamot in taon sa dugo eh. Nagtanaw nako, paklay naman ang uban. Grabe ka dugo naman ang inyong kamot. Every soul nga gisangon sa Ginoo nimo, naana sa imong kamot ang ilang dugo, mga igsoon. When you go to heaven, without telling them, their blood is still in your hands. Nya mo na ipakita sa Ginoo nimo, tanawa imong kamot. Mahibong na lang kay atubang nimo dito sa Ginoo ba? Wala kung kamot nga dugo-dugo man eh. Nagkadugo man eh akong kamot. Because tablara, murderer ka. Murderer. Pila ka buok ang naimpirno tungod kay wa nimo ingni. Mao na para malimpyo atong kamot mga igsoon. Wala pa ultimo bisan kinsa. But you need to take care. Dapat mo disciple jud ka. Disciple gyud mga igsoon. Kay mando man na sa Ginoo nga ipanulti ang akong pulong ni bisan kinsa. So ato lang tumanon. Ipanulti ni bisan kinsa with the intention nga imo na siyang ma-follow up. Pero ingon man ang Ginoo pagdagbo nga sunadyo kay atimanon. Kinahanglan din nimo i-miss mag-discipleship jud ka. Mga igsoon, recorded na tanan. So what if na kuhaon na ka sa Ginoo, imo nang time. Unsa may image nimo didto sa langit? Unsa may imong ika-present sa Ginoo? Ha? Bisan pag mingon nga
i-present na ko akong kita, pastor. Wa man say kita pod. Kung sa man kita imo i-present kung mo na pangayoon sa Ginoo dito, kay ba ko dili na mo pangayoon sa Ginoo. Pero bisan kana na lang nga nahimong rason nganong wa ka kapangabig og kalag, kaya nagsige ka gukod sa salapi mga igsoon nga imong gikinahanglan, bisag kana na lang ang imong i-report sa Ginoo. Bisag di na makapahimaya sa Ginoo, wa mo sa kay ka-report. Di ba? Kay naghago ka, pero sa dihang gisukod na, ulang manggihapon. Ani sa lang taong istorya. Pero mao nay rason, nganong wa ka ka-disciple. Mao nay rason, nganong wa kay panahon, usahay di ka kasimba. Mao nay rason. Pero ningon ang Ginoo, kung ako pala imong giuna, ako palang imong gihimong pinaka-importante nga kauban sa imong kinabuhi, pakit-unti ka nga na-provided ka. Because God is the provider. Pero wala man gud nato na consider sa atong kanahuna that God can provide. He promised that He will provide. But if we cannot believe, and that is why, ay sa pastor, kay manginabuhi sa ako, kay namang ko'y mga anak, namang ko'y pa-eskwelahonon, ngano ang Ginoo kay baw anak? Wa siya kay bawang naa kay anak. Siya may gahatag anak. Wa siya kay bawang nga imong anak kinahanglan mo kaon. Wa siya kay bawang nga imong anak kinahanglan mo eskwela. Wa kay bawang Ginoo anak. So gitagaan lang kaniyang problema. Kaya pa, paminaw mo. Another question nga inyong tubagon. Sa dihang na kay anak, unsa man na siya, problema o panalangin? Sa dihang muhatag ang Ginoo panalangin, He added no sorrow with it. He said, it means, pag naa kay anak, naay provision. Nganong nangawa man. So kung daghan kang anak, daghan kayong provision. Ang mentality bitaw sa mga naa sa kanang kalisod ba? Mas daghang anak, mas daghang ayuda. Di ba? Mas daghang madawat sa gobyerno. Di ba manay mentality sa kasagaran nga naa sa mga okay ba na mo? Dapat ang mentality na to, blessing man eh. Nga naay anak, dili ni problem. So we need to expect that God will bless you more. Igitagaan ko kadagang anak, pero dapat naa ka sa insaktong lugar. Kinsa may mong gialagaran ron. Kinsa may mong gihaguan og taman sa ginhawa para mabuhi nimo imong anak kay daghang kag anak. Pero ang naghatag anak nimo, wala baya kanya gisilutan, wala ba kay baya kaniya ang intention sa Ginoo tagaan di kag daghang anak para magkalisod ka. Dili ngon ana ka cruel ang Ginoo eh. Every child is a blessing. So when God gives you a blessing, He added no sorrow with it. Kapoy ang magatiman og anak. But it is God's responsibility to provide the needs of that child. Ang ato lang is to put ourselves correctly kung asa ta gusto sa Ginoo naa o gusto sa Ginoo nga mga lagad ka and I will provide all your needs. Na-miss na to ang blessing because we exchange God with what we can do. Kitay gusto mangita og ikapakaon sa atong anak. Kaningon man ang Ginoo, pakanon ako na imong anak. Mao na nagpabilin ta sa kalisod. So inagpa nga atong makatunan mga kaigsunan that God cannot commit mistake. He will guide you to your victory. He will let you see nga abundant ang kinabuhi sa Kristohanon with the Lord. Para mahimot ang example mo man na iyang tumong. We represent Christ to the world and we should be the example of those who serve the Lord na ingon ani ang kinabuhi sa mga lagad. Bisan dili gyud ingon ana kamarangya ang kinabuhi ba, pero hugpong ang pamilya, walay napasmo sa pamilya, walay kanang nagkulang sa panginahanglan sa pamilya, malipayon ang pamilya, maunay pamilya sa Dios. Di ba? Nung ka nga, luya ito ni apil og linya in taon dito. No? Ang atong kinabuhi wala sa gobyerno.
Kaya according to the Bible, napakyas na ng gobyerno, mga igsoon. And that is why, nagtukod ang Ginoong simbahan. Para atimanon ang iyahang creation nga gihimo niya in His image. Di man mga iro, baboy, baka ang gisangon sa Ginoo sa simbahan. Ang mga tao, nga himuon niya ang part sa body. Nakasabot ta? So ayog sa iyo pa mga igsoon. Ang Ginoo mo provide ka maugid siya. No, siya ni promise mga igsoon nga himuon kanyang millionaire, billionaire. Pero if you can handle that amount of money, why not? Mag-agad man na sa imong faith, mag-agad man na sa imong capacity. According to your talent, according to your ability, God will give you the talent. According to your ability. So naay duha, naay usa, naay gihatag lima. Oh, depende sa imong kaya. So sa may kaya nimo, mo na ihatag sa Ginoo. So kung ato sabton, magdepende gyud sa pagtuo. So kung mayon ta nga finances, pila may kaya nimo iuli? Pilay kaya sa imong pagtuo nga dili nimo tulison ang Ginoo. Ang imong kuan, ang angay nimong iuli 50, gitulis pa nimong Ginoo. O diha ra jud ka. Kini uli na kag 50 sa ato pa pila imong gikita ana. Ha? 500. O gitulis na nimong Ginoo, 500 pa lang imong income. Awa naman, nanulis naman ka. Mo na ba kung di nimo kaya iuli ang 50 nga kompleto kana pag 50 mil? O pila may gikita nimo kung 50 mil? 500 pun na nimo zero. Zero ra man imong gipuno god. Wala jud kay buhaton na Ginoo ray mo ad mga igsoon. 500,000. Pila tithes? 50 mil. Nya 50 pesos maglisod kag uli. Di ba? Nya, sa man ni daghan man ni blanco eh. Akong tithe 50 ato ning kuhaan ibutan nato sa love gift. Mission. Kuhaan nato ni ibutan sa love gift. Dili na kompleto imong tithes. Tithes is tithes. Love gift is your expression of love. Mission is for soul ministry. Gospel ministry. So managlahi na sila mga igsoon. Dili na ginuha nimo gikan sa tithes. Lahi na siya. Mabid na para safe. Kung pila imong tithes, parihasan na lang na imong love gift o imuhang mission. Para, di man na magpapildi ang Ginoo. Kung kaya nimong tuhuan. Mga igsoon. Pero kung imo nang gibuhat, ay sige huwat, ay sige mura kag maningil ba Lord, asa naman? Buhata lang. Balikan ka og dili sa Ginoo, ako man ang worship. That is my worship. My version. My passion. Ang isa naman tayo niya. Well, ako dyan ang parehason. Kaya mo na ako. Para safe ka ba? Pero kung imong dyan istriktohon, kanang tithes mga igsoon, mo na siya pinakagamay nga gi-request sa Ginoo. So, kung ato yung istriktohon, ang imong expression of love dapat mas dako sa imong tithes. Pero kana safe na lang na, safe zone ba? Nga imong tupungon. Dapat mas dako. Di ba? Because God loves you so much. Can't you express your love to Him? Bigger than what is required sa imuhang tithes? O, ingon na mo na challenge mga igsoon. So I hope nga ato ning nakatunan sa kinabuhi ni Joseph. So hinaot pa kani nakatunan nato sa kan Joseph, ato ning kuanon gyud, ato ning i-apply gyud. Ayon na sige pangitag title sa imongan. Serve the Lord with humility. Serve the Lord with humility. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message sa kinabuhi, kabahin sa kinabuhi ni Joseph. Nga imong
sangunan sa pag-protect kang Ginoong Jesucristo. Salamat kay Lord sa opportunity nga mas makailam niya ug nakailang gud niya, Lord, kabahin sa mga bersikulo nga among nabasa. Do wala siya istorya nga na-record apan ang iyang action nindot kaayo, Lord. Ang iyang dedication, ang iyang loyalty sa imo nakita na hoping na makaangkon sa mig ingon ana nga klase nga pagpangalagad nimo. And I pray, dear God, that in this invitation, may you please bless your people to kneel down with a pure heart, with the intention, O God, nga makapangayo minimo sa imuhang paggiya o tabang nimo, Lord, nga mahimo sad mi nga mga honest nga mga servant, nga mga lagad yun minimo, Lord, bisag wa mi tagaan o pasidungog, bisag silently lang ang amuang mga nahimo nimo, pero tinuod nga nadawat nimo ang among serbisyo. Salamat kay Lord, and please prepare the altar for your people as they come. Oh God, please bless them in Jesus' name. Amen.